Yeah, so, good morning po sa bawat isa. Welcome dito sa Makati. Welcome, and we're happy na magkakasama ulit tayo. So, syempre, wala pa rin magbabago. Patuloy natin ibibigay yung mensahe ng Panginoon. So, ngayong araw, yung binigay sa akin ng Panginoon is just recently learned. Early, last quarter of the year. So, gusto ko rin maibahagi kung paano ako tinuruan ni Lord and kung paano pa tinuturuan ni Lord as we navigate our lives more rooted sa Panginoon. So, ang message na binigay ni Lord ay fearless and faithfulness, trusting God in every step. Especially this year, pumasok yung taon na hindi ko alam kung sa lahat sure kayo kung ano mangyayari this year or may mga plans kayo or goals. Pero me personally, pumasok yung taon na meron akong fear, may worries, may bit of anxiety, yung may fear sa unknown, uncertainty. Kasi before pumasok ang taon, may binigay na naman dito ang Panginoon. So bilang isang normal pa rin naman na tao, normal yun na maramdaman. Pero as Christians, believing God is sovereign enough sa buhay natin, hindi dapat yun ang mas nangingibabaw. Dapat mas nangingibabaw yung kapayapaan at yung confidence at assurance na kung saan at kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay natin, ibig sabihin, yun yung best para sa atin. Kasi maraming bagay tayong pinaplano ahead of time, but still, it's the plan of God that prevails, the purpose of God that prevails sa buhay natin. Especially po tayong mga anak ng Diyos na naniniwala at nananampalataya sa ating buhay na Ama sa itaas. Kaya, ang binigay sa akin ni Lord is sabi niya, God goes before us, stands behind us, and walks beside us. So, dito po sa atin, pagmuli-munihan natin na God goes before me, stands behind me, and walks beside me. Yun yung lagi kong sinasabi sa sarili ko, kasama ko si Lord. Kasama namin si Lord, especially ito pong dito sa Makati, mga Yangkro, mga lingkod ng Panginoon ay may bagong mandato para sa kanyang kaharian. So, kailangan meron tayong positibo na isip. Nang sa ganon, if we have a clear mindset, mas nauunawaan natin ng maigi yung gusto ipagawa ng Panginoon. Because we plans, we take control, and sometimes if we want control, nawawala yung trust natin sa Panginoon. Ako, proven and tested ko na po yun sa buhay ko. I'm not a good planner. Minsan nga po, I really appreciate yung mga kasamahan ko dito, especially si Janine. She's a very good planner. Organized siya sa mga ganong bagay. And I really appreciate. Pero ako po, hindi po ako pa-planner na tao. Parang okay, come what may, okay, go. Pero sabi ko, gusto ko yung mga bagay na nakikita ko sa mga kasamahan ko dahil they contribute sa akin. And I really see that God extends His grace towards other people na nakasalamuha ko. Kaya, even though we plan, we don't take control, and we trust God sa buhay natin. So, sabi nga po sa Psalm 37:4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. That doesn't mean po na susundin ng Panginoon yung plano natin. No. It means, if we delight in Him, if we know Him, if we trust in Him, yung desires ng heart natin is magsisimulang ma-align or align sa kalooban niya. Yun yung ibig sabihin ng delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Mababago yung desire mo na dati ito yung gusto mong gawin, pero kapag pinaunaw or binigyan ka ng Panginoon at nangusap sa Panginoon, yung personal desire mo na ipapalitan yun na, Lord, ano yung puso mo sa bagay na to? And bibigyan tayo ng grace ng Panginoon para masunod yung desire na yun sa kaluwalhatian niya. And it is truly God's plan that prevails, not always what we have in our mind.
And kasi po nakaka-disappoint po yun, di ba? Ako po, last year, meron akong mga plano. But then, nung kinausap kami ni Pastora Grace, parang everything crashed down. Kasi, always natin pinapriority kung ano ang plano ng Panginoon para sa atin. It doesn't mean na God doesn't care sa plans natin, God doesn't care sa future natin. No, He just wants the best for us. Kasi the plans that you're planning, the goals that you are aiming, sometimes it will drift you away from the will of God, from the purpose of God, and sa presence ng Panginoon. Kaya may tinatawag tayong realignment. And that's the word that God gave us last year before we entered this year 2026 is realignment. And we know if there's a realignment, there is an adjustment. At kapag may adjustment, merong pain. And kapag may pain, kailangan mo mag-surrender. So, it all boils down to knowing God and trusting God. Kaya, sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, mauunawaan natin yung eternal perspective natin, tapos yung fearlessness na dapat meron tayo. Kasi if we are fearless, we are aiming that, Lord, I have this confidence na I'm going to live with you in your kingdom. I will live and reign with you in your kingdom in the eternity. That is being fearless, na hindi tayo natatakot sa kung ano yung kailangan nating gawin para sa future natin. Because only God knows our future, even though we plan so much ahead of time. Kapag sinabi na Lord na stop, pause, or disregard that plan, we have to follow. Yes, it's hard, it's painful, because you've planned ahead eh. But then kapag sinabi ng Panginoon na Ana, hindi na yan kasama sa plano ko sa buhay mo. And at first, syempre, mahirap, masakit, but still, you have to follow kung ano ang gusto ng Panginoon. So, dapat, yun ang nagsishape ng lifestyle natin dito is our eternal perspective. Lahat ng ginagawa natin is dapat we have this heavenly mindset na Lord, I am doing this because for your glory. I am deciding this. I am surrendering this because ang ini-aim ko is to live with you, to reign with you in your kingdom. Hindi na laging patungkol dito sa lupa. Yes, we are living here on earth, but again, hindi tayo talaga para dito. We are just passing through because God has a purpose sa buhay natin. But hindi dapat na o-overtake na plano natin yung purpose ng Panginoon. So, fearlessness is not the absence of fear, but the courage to do what honors God, what His will and purpose, even when they go against the system and the values of the world around us. Madalas po ito, if we stand for the truth, marami ang hindi makakaintindi sa atin. If you are so good, kind to other people, maraming mag-a-against sa'yo. If we are doing the things for God, maraming mag-a-against. Pero sabi nga, if God is for us, who can be against us? Kasama natin ang Panginoon. And may narinig po ako sa vlog na sabi niya, we cannot be fearless unless we are faithful, and we cannot be faithful unless we are fearless. So kung makikita po natin, connected siya. Mararamdaman mo yung fear kapag wala tayong sapat na pananampalataya sa Panginoon. Kapag wala tayong sapat na pananampalataya sa Panginoon, dun papasok yung fear natin. Fear sa uncertainty, fear sa unknown. Lord, paano? Paano? Kaya faithfulness means doing every little thing for the glory of God in every moment, not for recognition, but out of our love and devotion to Him. Yung ginagawa natin, tayo magkasama na mga lampas na isang dekada. Alam ko, pinalaki tayo ng church na ginagawa natin sa Panginoon, not to recognize, not to be recognized, but we are doing this because alam natin na yung Diyos na sa langit ay
mahal tayo dahil sinalba niya tayo. Kaya yung mga bagay na ginagawa natin ay dapat laging babalik sa kanyang kaluwalhatian. So ito na nga po, yung shaking and realignment na na-receive ko namin last year kay Pastora Grace. Kasi last trip po namin noong November sa Iloilo, ang sabi po ni Pastora Grace is, be ready, yung message, there will be shaking and realignment. So sisip-isip ko na sabi ko, Lord, at ano kaya yung masishake sa akin or yung ma-re-realign pa sa akin? And then come November or before December po ata, yun na yung isa sa mga fear ko. Dumating is, kailangan ma-realign yung plano ko sa plano ni Lord. And that is, second time na sinabi sa amin ni Pastor is moving out sa Camarin, find a new place, somewhere south, and then start again. Starting all over again is nakaka-overwhelm my fear, pero sa fear na yun, mas hinahayaan ko or namin na mas umapaw yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon. Kasi if we are not sitting down, seeking God, mas maninibabaw yung fear kaysa yung boses ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng assurance na everything will be okay. It may be hard at the beginning, it may be painful, may mga rejection, pero God walks beside us. Kasama natin ang Panginoon. So, realignment is uncomfortable. Realignment stretches you, and realignment feels like uncertainty. Para kung na-compare ni Lord yung realignment sa buhay ko, nagpa-braces ako sa ngipin. Pag nagpapa-adjust po kami sa dentist namin, kaya kami nagpa-braces is para ma-realign yung mga ngipin na hindi nakaposisyon. So, kapag kami ay nagpapa-adjust, sumasakit yan. Ibig sabihin, kapag sumasakit yung ngipin namin, may ina-align, may nababago sa posisyon ng ngipin namin, may na-move, may na-adjust. So, ganun sa akin, mas pinaunawan ng Panginoon na kapag may realignment, parang ngipin mo lang yan. So, masakit, ibig sabihin, may nangyayari inside. There is something going on na after that pain, makikita mo na ayaw nga may nabago. Ako po, kapag papupunta ako sa dentist, after na adjustment ko, pinipicturan ko yung ngipin ko, or binivideo ko kung ano na talaga. And if I'm going to compare yung pinaka-first na adjustment ko, way back 2022, ang laki na ng pinagbago. Pero, sa adjustment na yon, maraming kailangan i-surrender. Kailangan i-give up mo yung pagkain ng matitigas, i-give up po yung mga gusto mong kainin kasi hindi pwede lahat kainin kapag naka-braces ka. So, along with that pain and yung mga sacrifices is makikita natin na ay may nabago nga. Tulad sa buhay natin, even if we struggle, even if we experience pain sa buhay natin, at the end of it, makikita natin na Lord, thank you. Maganda yung pagbabago na idinulot nun sa atin. Kaya, ganun po dapat lagi natin tinitingnan na tinutulungan tayo ng Panginoon para maabot natin yung destiny na gusto niya sa buhay natin. And nandun naman lagi yung assurance ng Panginoon na we will never walk alone. Lagi natin siyang kasama. So, when we do the will and purpose of God, meron siyang promise sa atin. Ang sabi sa Matthew 28, verse 20, "And surely I am with you always to the very end of the age." Ito yung sinabi niya sa mga disciples niya before siya mag-ascend to heaven. Sabi niya, "And surely I am with you always to the very end of the age." So kahit anong mangyari, kapag ginagawa natin ang kalooban ng Panginoon para sa Kanya, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang sinabi sa word is always. Not sometimes, not only when things make sense, but He said in His promise is always. Kahit anong mangyari, if you are doing things for me, I am with you always to the very end of the age. So, in those things na nagdodon na sa akin yung sinabi ni Pastora Grace na kailangan mo nang umalis sa bahay nyo, mag-move out ka, magpaalam ka na sa family mo,
na kailangan mo na silang iwan, that means yung responsibility ko rin sa bahay is kailangan ko rin sabihin sa kanila. Kailangan kong kausapin yung family ko na kailangan ko nang mag-move out, and yung mga ibang responsibility ko ay dapat ibigay ko na rin sa kanila. And that being said, is binibigyan ko rin ng opportunity yung family ko na magtiwala sa Panginoon, na hindi sila aasa sa akin. So, before we left, merong expectation kami na iiwan din sa family namin. Kaya, syempre sa personal, mahirap, pero nung sinabi yun sa amin ni Madam, dati, hindi pa willing yung heart ko. Pero yung second time na sinabi niya na, and yung heart ko is willing na, mas magaan tanggapin. Doon pinaunawa sa akin ng Panginoon na, if you have the willingness to follow me, my grace is enough for you. Kasi last time po na pinapa-move out na kami sa Camarin, tinanggap ko lang yung sabi ni Pastor Grace, pero hindi ko talaga siya kinilusan. Kasi hindi ako willing. Ayoko pa siyang gawin. But then again, doon nakita ko yung gaano yung grace ng Panginoon, ini-extend niya. Dahil nauunawaan niya yung puso natin. Nauunawaan niya na hindi pa kaya ni Ana na gawin to, but in due time, susunod at susunod siya. Dahil alam ng Panginoon yung ugali ko at kung paano ako niya tinuturuan. So it was in the unknown, in the discomfort, in the fear, that I truly came to know the character and the ways of God. It was in those times of the fear na yung uncertainty sa buhay ko is doon ko natagpuan yung kapayapaan ng Panginoon. Because peace doesn't come from the answers that we want from our problems. It is being in the presence of God. And Jesus Christ is our peace, the Prince of Peace. So, peace, si Jesus Christ na dapat lagi natin kasama because peace is a person. Hindi siya emotion, hindi siya feelings, na kapag yung paligid mo ay hindi maayos, wala ka ng peace, hindi ka kalmado. No, if you know that Jesus Christ is with you, no matter what happens, you have peace. Kasi kasama mo si Jesus Christ. And yung heart nga, sinasabi ko kanina, it is the disposition of our hearts. Especially when we want to obey God. Sa sobrang kilala tayo ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng second chance. Okay, test kita ulit, Ana. And that was the second time around na sinabi ni Pastor Grace na this time you have to move out sa bahay niyo, move out sa Camarin. Doon kami lumaki sa Camarin, and then pumunta kami. Una nga po sa Cavite pa eh. But then, we obey God. Even if wala kaming direksyon, ang importante is willing yung heart namin, and then sinunod namin ang Panginoon. Sa pagsunod namin ay ipinakita ng Panginoon na wala kaming makikita sa Cavite. Kasi ang intention niya talaga is dito sa Makati. Kung hindi namin sinunod yung utos ng Panginoon na find somewhere south, hindi magiging option tong Makati. Hindi namin makikita na dito pala kami nililid ng Panginoon. And that's how Pastoral Grace is very sensitive sa boses ng Panginoon. And we know that God works through the hard things. Sabi nga po sa Romans 8:28, God works all things together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Tayo po, nananampalataya at nagtitiwala, tayo po ay tinawag para gawin yung purpose niya sa atin dito sa lupa. So it does not say all things are good, some things are painful, some things hurt, some things don't make sense, but even if those things happen, or you experience those negative things, God is still good. Laging pinapakita ng Panginoon na God is still good. Kasi wala naman siyang wini-waste na experiences na hinahayaan niyang i-allow sa buhay natin. Wala siyang sinasayang. Wala siyang in-overlook. Lahat yon counted. Lahat yon ginagawa niya
ng paraan para mag-contribute sa atin para lalo tayo lumago at lalong tumaas ang pananampalataya natin bilang isang Kristiyano. Tulad po nung si Noah, God didn't rescue Noah by stopping the flood kasi siya po talaga nagbigay ng flood. But God led Noah to build an ark so that he and his family ay masave from the great flood. God kept Noah and his family safe in the water for how many days? Si Daniel, God didn't save Daniel from the lion's den, but He protected him from the lion's mouth. Nandun si Daniel sa dungeon, kasama yung mga leon. Pero it was God who protected and shut the mouth of the lion para hindi kainin si Daniel. Ganon po ipinapakita na even though you are experiencing things opposite to what you have planned, you have think in your mind, but God protects us. God provides. Sometimes po kasi, if we want clarity sa mga bagay na gusto natin, ibig sabihin, we want control. Dati, kapag hindi po sa akin clear yung mga bagay na pinapagawa, hindi ako sumusunod. But as we go further in our relationship with the Lord, even if it's not clear enough for me to obey, I will just trust God. Lord, hindi ko alam kung anong mangyayari, but I will trust you. My heart is willing. Help me, and His grace will abound in us. As long as our heart is willing to obey God. As long as our hearts ay tumitibok pa para sa Kanya. He understands. And power and weakness. Kapag mahina tayo, mas doon ipinapakita ng Panginoon yung strength niya. Di ba kapag madilim, doon natin mas na-appreciate yung liwanag. Dito po sa Makati, ilang days na kami natutulog ni Julie. Kapag wala kaming magawa, lalabas lang kami sa balcony and nakakatuwa lang tingnan yung mga building na punong-puno ng liwanag. Tapos from afar, makita mo lang mga maliliit na parang mga stars. Sabi nga ni Julie, di ano naman lang stars dito sa taas? Sabi ko, baka talaga walang stars dito sa Makati. Or baka sobrang, yung kapal lang ng ulap, yung smog na ba siya, na may kasama lang pollution. Pero sa pag madilim, mas nakikita mo yung ganda ng liwanag. So, God is powerful in our weakness. Sabi nga sa 2 Corinthians 12, ito alam po natin to, si Paul. Paul explains to us a certain struggle he was facing. Paul was in season of struggle and suffering. Kami po, we are struggling and suffering in a way na bago sa amin ang mamuhay dito sa Makati. Bago sa amin, mag-a-adjust kami. Dalawa lang kami ni Julie sa kwarto, magtititigan lang kami, kwentuhan, and then we don't know what will happen yet. We don't know kung paano kikilos si Lord na magkaroon kami ng harvest dito sa Makati. But then we are open. We are open. Sabi ko nga kay Julie nung nakaraan, sabi ko, ako hindi ako nag-worry sa panggastos natin dito sa Makati, hindi ako nag-worry kung paano tayo. Mas wino-worry ko kung paano kami magsisimula from the scratch. Pero di ba nga dapat po yung worries na aalis. Siguro hindi siya worry, pero yung magtatanong ka lang na, Lord, paano? Paano? Saan? Sino? Yung mga ganun. Kasi hindi biro po na magsimula dito sa Makati na lahat ng tao dito busy. Hindi to tulad sa ibang lugar na pwede mo lapitan lang, pwede ka bang kausapin ganyan. Dito, fast-paced dito sa Makati. Lahat busy sa kanya-kanya nilang mga oras. But then, nothing is impossible with God. Dinala niya kami dito, so He will provide and He will make a way for us to start anew dito sa Makati. And syempre, kasama po namin yung mga kasamahan ko. Kaya we're so grateful sa mga kasama ko. So sabi dito ni Paul, so verse 8 to 9, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Yung thorn in the flesh. We're familiar po dito, di ba? 3 times siya nag-plead sa Panginoon. Pero inalis ba ng Panginoon yung thorn in the flesh ni Paul? Hindi. Ang ibinigay ng Panginoon, ang sabi niya, my grace is sufficient for you. Yung grace ng Panginoon ay sapat
Sabi niya, for my power is made perfect in weakness. Mas nakikita natin yung pagkilos ng Panginoon kapag mahina tayo, kapag di natin kayang gawin. Mas nagmamanifest yung pagiging Ama, yung pagiging Diyos, pagiging Hari ng Panginoon, pagiging best friend ng Panginoon sa atin kapag tayo ay mahina sa harapan niya. Na hindi tayo nagmamalaki na kaya ko to Lord. No. Every time we say na kaya mo to without the Lord, we are doing it for our own selves, hindi para sa Panginoon. Because God's power doesn't shine brightest when we're strong. Kapag kaya kasi natin, mas maliit or mas mahina yung boses ng Panginoon sa atin, unless kapag powerless tayo, unless kapag pinakita ng Panginoon na in this area, Ana, you are weak, mas lalo tayong luluhod at sisiksik sa presensya ng Panginoon. It shines brightest when we admit we are weak. And sometimes, it's hard for us to admit na meron tayong ganong weakness. Sometimes, it's hard for us to boast in our weakness. Kasi ayaw natin maging vulnerable sa harapan ng ibang tao. Pero, dapat mas vulnerable tayo at mas honest tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi siya lang naman po ang nakakakilala at nakakaalam ng puso natin. So, si Paul, naintindihan niya. Ang sabi sa verse 10, therefore, I will boast more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Kung gusto nating maranasan ang power ng Panginoon, let's be weak in front of God. Admit natin yung mga pagkakamali, kasalanan, yung mga bagay na di natin kaya, na hindi natin kayang resolbahan, na hindi natin kayang pagplanuhan, hindi natin kayang bigyan ng solusyon, ibigay natin sa Panginoon. Because only God can show you which way to go and what are the things that you have to do para sa bagay na yon. Sabi ni Paul, that is why for Christ's sake I delight in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Kapag mahina tayo, mas malakas tayo dahil yung lakas na nagmumula sa Panginoon at yun ang nagiging lakas natin. The divine power, the divine strength, the capabilities, your abilities, kapag binitawan natin lahat yun, papalitan yun ng lahat na nanggagaling sa Panginoon. Ito yung sabi ni Paul na, for when I am weak, then I am strong. Because the one who is making me strong is the King of all kings, the God of the universe, the Creator of all things. Ganon po dapat natin naiintindihan yung mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon. And so, when things get harder sa buhay natin, yung anxiety natin nag-creeps in na, yung confidence natin nawawala na, lagi nating tatandaan, yung kaaway ay binubulungan tayo at pinaparamdam sa atin ng fear, binubulungan tayo ng lies. We are all aware, sabi, di ba? Fear is a liar. Alam ko parang meron yung lyrics sa kante. Fear is a liar. Totoo po yun. Lahat ng pinaparamdam ng fear, hindi totoo sa atin. Yes, it can be a reality, but it is not the truth from God. And when we don't control the reality sa buhay natin, dun tayo natatakot. Kasi it's beyond our control. Fear lies us about our circumstances. Hindi namin alam kung paano kami mamumuhay dito. Kung paano, hindi madali. Sa totoo lang po. Pero syempre, adjustment pa rin naman. Fear lies to us about who we are. Kung ano yung kaya mo at kung sino kayo identity mo sa harapan ng Panginoon. Binibigyan yun ng kasinungalingan ng kaaway. Fear lies to us about how strong you are and how capable you are. Kasi kapag nangibabaw yung fear sa atin, liliit yung tingin mo sa sarili mo na hindi ko kaya to, Lord. I cannot do this. Because yung fear na yun mas nangingibabaw. So ang bottom line is, fear lies, but faith speaks truth.
Kaya we have to be fearless and faithful para patuloy tayong makasunod sa mandato ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kung fear lies, then faith says, God goes before me, stands behind me, and walk beside me. Lagi natin tatandaan yan. If the fear continue to instill negative things in your mind and in your heart, and nakikita na yan sa buhay mo, always go back to the Word of God and sa promises niya. Because at the end of the day, truth will always win. Laging mananalo ang katotohanan at ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. And dapat alam natin kung ano yung weapon natin. Ano dapat yung armas natin para patuloy tayong lumaban at manalo sa hamon ng buhay. And that is the Word of God. We know that the Word of God is our weapon and our armor because truth silences fear. Pinapahina niya hanggang mawala. Di ba yung mga gun, may mga, ano yun? Barrel? May mga silencer yun, di ba? Para hindi malakas yung putok ng baril. So, ganun din ang truth, the Word of God. It silences fear. Not automatically removes or shut it, but paunti-unti. Yung truth, habang kinakain mo siya, habang ninanamnam mo yung salita ng Panginoon, mapapalitan yun ng katotohanan. And truth defeats lies. Kayang-kaya nating talunin yung mga negative things sa isip natin ng salita ng Panginoon. And when we hold on to His promises, we are not hoping, but we are standing on His truth, on His Word sa buhay natin. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, ang sabi ni Lord, "Do not fear, for I am with you. I will strengthen you and uphold you." So kung sinabi ni Lord na do not fear, so dapat yung peace ay mas nangingibabaw over sa anxiety. Hindi naman po lingid sa atin na kapag ang anxiety ay nag-deeper na nagiging depression na yun. So dapat from worry, stress, anxiety, depression, dapat hindi na tayo tumatawid doon. At we are so blessed na meron tayong malakas, healthy na mental state of mind. Alam niyo po kung bakit? Kasi patuloy tayong naniniwala sa kabutihan at sa grasya ng Panginoon. Dahil meron tayong Ama sa langit na pagsasabihan natin, naririnis natin yung mga bagay na di natin kayang i-release. But we don't underestimate the power of depression. Hindi madali. Maraming mga celebrities yung maawa na lang tayo na Lord help them. And sabi nga, yung iba pang mga Kristiyano ay minsan, imbis na maging Kristiyano sa mga tao nagsasuffer ng ganong sakit, mental, mas sila pa yung hindi nagiging magandang tulong na dapat we as Christians nagiging light of the world tayo. So, kung napanood niyo po yung Inside Out 2, si Riley, di ba sa Inside Out 2, dun pumasok si anxiety, yung kulay orange. Na for 15 years, yung joy, yung nagro-rule sa buhay ni Riley. Hanggang dumating yung adolescent stage niya na pumasok na si anxiety. Doon na siya nahirapan, nag-struggle na siya. Because sa pagpasok ni anxiety, hindi lang siya yung pumasok eh. Pumasok si embarrassment, pumasok si envy, pumasok si boredom. So, kapag may mga bagay na dumarating sa atin, yung existing na joy ni Riley, nung bata na yun, napapalitan yun. But, dapat po tayo, we should always choose to have joy and peace over the anxiety na nararanasan natin. Because when anxiety takes over, most things seems to crumble. Yun yung na-experience ko. Nung unang binaba ni Ma'am Grace, yes, my heart was willing. Sabi nga ni Ma'am Grace, anong nararamdaman nyo? Be honest. Nung miniting niya kami, be honest. Sabi ko, ako po ma'am may fear, pero may excitement. But after that, as the day went past, nagkakaroon ako ng anxiety, and nung nag-meet ulit kami nila Ma'am Grace, sabi ko,
kapag iniisip ko yung kailangan naming harapin next year or later December, sabi ko kay Ma'am Grace, sina-shutdown ko talaga yung isip ko. Sina-shutdown ko yung mga pwede kong isipin na pwedeng mag-wonder ng mga negative things. Kung yun ang way ni Lord para sa akin, para hindi magstay yung anxiety sa akin, I shut down myself. Nagpaalam nga po kay Lord last December, sabi ko, Lord, pwede po ba akong manood ng movie? Kasi isa yun sa mga bagay na diniscipline sa akin ni Lord is stop ko muna yung panonood ng movie. And I love watching action movies, mga mystery, mga murder, crimes, gano'n. Pero nung December ko, sabi ko kay Lord, Lord, pwede po ba akong manood ng movies? Nag-binge watch lang ako ng movies and then dumating yung January, go back na naman. Na-share nga po sa amin ni Pastor Grace last time nung nag-moving kami dito. Sabi niya, word po ata niya is danger, not sure. Ang sabi niya, isa sa mga dangerous month daw na taon is December. Kasi busy, holiday season, sobrang busy. And kapag dumating na yung January, walang gana yung mga tao kasi hindi nag-seek kay Lord, walang interaction kay Lord. Kasi yung time natin nabuhok sa Christmas and New Year preparation, giving gifts and all activities sa family. Ako po talaga nag-stay ako sa family ko. In-spend ko almost yung December ko sa family. Mas alam ko, aalis na ako. Alam ko, iwan ko na sila. So, pagdating ng January, sabi nun ni Pastor Grace nung pumunta siya sa mission, na pansin niya daw po kasi na nung nagtuturo siya, yung mga tao, not sure po kung saang province yun, parang wala daw pong gana. So, kinonfront niya para maiba yung atmosphere na nagtuturo siya, na kapag galing sa business ang isang tao, walang ganang makinig sa salita ng Panginoon. Dahil dala-dala niya pa yung mga bagay nung December papunta ng January. Sabi ko, kumakain po kami noon nung nagano si Ma'am Grace, nung sinare niya sa amin. But every time na nasi-share si Ma'am Grace, kahit mababaw lang yan or something, if we are sensitive to catch it, makikita mo na, oo nga, totoo yung sinabi ni Ma'am. Kaya sa Philippians 4:6, where it's very popular, sabi ni Lord, do not be anxious about anything. Madaling sabihin po, no, do not be anxious. Pero sa reality, mahirap. Mahirap na mag-go through ka everyday. But si Lord lang naman po talaga ang kailangan natin. Kung kailangan natin magkaroon ng leeway, ng breather tulad ko, nasabi ko, Lord, kailangan, pwede ba manood muna ako ng movie? Be honest. Kasi kung feeling mo lang na okay ako, strong ako, kaya ko to, hindi mo makikita magkakaroon ka ng relapse. Be honest with God. Kung mahinang-mahina ka na, hindi mo pa kaya, Lord, hindi ko pa kaya, okay lang, hinga muna ako. Magkaroon lang ng breather. Okay lang, naiintindihan naman yun ni Lord. Hindi naman tayo superhero, superhuman eh. We're still human. We feel emotions, we feel fear. We have this fear sa mga bagay na mahal natin. But the thing is, hingi tayo kay Lord kung paano natin yun mapagtatagumpayan. So sabi, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer. Yung kahit nandun yung breather mo, huwag mong i-cut yung communication mo kay Lord. Pray, 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 pray. Sabi ko nga, na-share ko kahapon kay Julie, yung last message ko nung nakaraang Sunday, nakuha ko yun habang nanonood ako ng Mystery Crime Murder, yung Daily Bread. So, sa kahit anong ginagawa natin, hindi limitado na abutin tayo ng Panginoon. Nanonood po ako nun ng Mystery Crime pero nangusap sa akin ng Panginoon na ito ang ituro mo. Sabi ko, okay po Lord. Kaya yung message ko the previous week was Daily Bread. How God sustains us. So, hindi imposible po. Walang imposible sa Panginoon kahit hindi natin ginagawa yung mga bagay na ma-spiritual para sa Kanya. Because at the end of the day, it's still our hearts. Do not cut or lose your communication even if you are doing things of the world. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Hindi i-replace nung peace yung anxiety na meron tayo.
Kasi ang sabi, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and your minds in Christ Jesus. And yung anxiety po, nagbibigay yan sa atin ng mga questions na what if, Lord? What if, what if? And last time po, nung nag-scroll ako sa IG, nakita ko yung post na sa YouVersion, yung Bible app. May nabasa ako. Sabi nila doon, what if you built your Bible habit and grow closer to God? What if, by spending time in His Word, you started to recognize His voice? What if your daily moments with Him became the best part of the day? What if your anxiety, fear, and sorrow were replaced by His peace, hope, and love? That's a healthy what if rather than yung mga what ifs natin. Kasi laging gagawa ng paraan ng Panginoon para i-combat yung mga negative things na iniisip natin with His truth. So what if let's build a healthy spiritual habits natin sa Panginoon. So, spend time in God's Word today, ang sabi sa YouVersion, and tomorrow, and the next day, and every day after that. Kaya nga po ang sabi sa John 14:27, peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. So, God's plan and realignment are not to discourage us. Di ba po, minsan kapag yung plano natin hindi nasunod, nakaka-discourage. Kasi syempre, hindi natin pwedeng ituloy yung mga bagay na pinaplano natin kasi kailangan natin mas unahin yung para sa Panginoon. Even when life can be hard and scary to understand sometimes. So, we aren't always going to understand, but we are called to trust because God will provide the strength for us to carry us day by day. So, His presence, His peace, and yung inner life natin, lagi kong sinasabi ni Pastor Grace na strengthen your inner life. Nung pandemic po, ito yung lagi niyang ini-impound sa amin. Strengthen your inner life so that kahit wala ng church, kasi po di ba nung pandemic maraming nangyari, strengthen your inner life. If you have a strong relationship with God, kahit wala ka ng church na ina-attendan, have a strong inner life, then you will have a strong connection with God. Hindi na natin kailangan pang umasa sa ibang tao because God has built a strong relationship, connection between the two of you. And God is more than enough. Yes, God requires fellowship with one another. Pero what if may season ka na walang mag-i-encourage sa'yo? May season ka na ikaw lang mag-isa. What if? So dapat we are always ready. And kung hindi man ready, alam natin na ang grace ng Panginoon ay sapat. Kaya, importante pa rin po yung quality time. Lagi natin itong narinig sa devotion natin, mga kabataan ba natin, quality time. But this time po, nakita ko na quality time sa akin, and when I look to my younger self, dati, nagiging ko lang siya, checklist na, okay, kapag-devotion ako na ganitong araw. Pero ngayon po, mas pinaintindi sa akin ni Lord na, yes, Ana, you have the quality time, but are you present? But are you focused? Is your mind and your heart and your soul is with me when you do the devotion? Or kailangan mo lang kasing i-check? Or kailangan mo lang sabihin na nakapag-devotion ka ngayong araw, nakapag-pray ka ngayong araw? So, it's not just about praying, doing the devotion, worshiping God, but it is you being present with the Lord, focused with the Lord. Kahit 2 minuto man yan. Ako po, meron akong napaka-short attention span. Sobrang iksi ng attention span ko. But dinedevelop ni Lord na be present. Kapag nagkaroon tayo ng communication, na yung mind mo dapat present para kapag nagsabi ako, may binigay akong direction sa'yo, makatch mo. Kasi minsan may ganyan po ako na nakikinig ako pero di ko naiintindihan. So this time, when we do devotion, quality time with the Lord, be present, be focused. Nang kausap natin ay Panginoon. Kaya let's have
quality time with the Lord, but our heart and mind and soul are focused with God. Let's be intentional this time. Intentional natin. Gusto natin. Kasi God is good. God is faithful sa buhay natin. Kaya nga, sabi niya, di ba, I go before you, sabi niya sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Sa Isaiah 41:10, nung sinabi niya na I will walk beside you, do not fear, I am with you, do not be dismayed, for I am your God. Sabi niya, I stand behind you, I am your protector, you are protected with me. Sa Psalm 125:2, as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people both now and forever. So in conclusion po, there will be moments sa buhay natin that our plan will change, yung path na tinatahak natin will have a detour, makaka-experience tayo ng sorrow, ng pain, yung fear natin mas malakas kaysa sa faith natin. But in the message that God has given us today, we should always be reminded that if we have the heavenly mind sa Panginoon, we should be fearless and we should be faithful. Because in being fearless and faithful, God is with us every step of the way sa buhay natin. Hindi tayo bumabata. Yung mga ni-experience natin ng mga struggle sa buhay natin, decision makings natin, hindi na to kagaya nung dati na ano kaya masarap i-ulam? Saan kaya ako pwede magbakasyon? Hindi na to ganito kadali lang. It's always up to, Lord, is this still part of your purpose sa buhay ko? Yung mga pinagagagawa ko sa buhay ko ngayon? Am I still worth counting in your kingdom, or baka hindi na? So, we don't move forward in fear, we move forward in faith and with a willing and peaceful heart. Let's be fearless, let's be faithful, and let's trust God that in every step we make, ginaguide niya tayo. His presence will sustain us all throughout. So sabi sa Joshua 1:9, be strong and courageous, for the Lord your God will be with you wherever you are. And sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and He will make your paths straight. And ulitin ko sa Romans 8:31, kung na-receive mo na pinapagawa si Lord, lagi nating tatandaan, if God is for us, who can be against us? Our God is powerful. Nothing is impossible with Him. So, kung nilagay niya kami dito, nilagay niya tayo dito, God is with us, for us, stands beside us, walks beside us, goes before, walang makakapigil sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. Kung nasan ka mag-season ngayon. So, I hope po na nagkaroon ng kaliwanagan or na-remind tayo ng salita ng Panginoon. Lagi natin ito naririnig, but sometimes it's helpful to be reminded. Even though you know it, but it's still important to hear it. Mas importante na nare-remind tayo ng mga katotohanan ng Panginoon. So with that po, let's close this in prayer, trusting God that no matter what happened, God is still good. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, we thank you that you are a God who goes before us, stands behind us, and walks beside us, O God. Lord, maraming salamat because every time that yung fear nag-aaray sa puso namin, O God, help us to choose faith. Help us to choose peace, O God. Mas piliin ka po namin, Panginoon. And Lord, when things are unclear, yung path namin, career namin, yung future namin, Lord, it's out of our control, but you know what the future holds for us, O God.
Tulungan mo kami laging manampalataya at sumampalataya, Panginoon, lalong magtiwala sa mga bagay na hindi namin kayang maunawaan, sa mga bagay na hindi namin tiyak kung ano ang mangyayari. Turuan mo kami na lalong kumapit sa iyo, Panginoon. Lord, help us to trust you even more, O God. Help us na maging rooted pa kami lalo sa iyong salita, O God. Lord, strengthen our hearts to be fearless, to be faithful, Panginoon, not for ourselves, O God, but for your kingdom alone, so that the glory will only be yours, Panginoon. Lord, thank you that in every step that we make, you let your lamp shine, Panginoon. Every step na ginagawa namin, ang kalooban mo, Panginoon, nandun ang ilaw sa aming dinadaanan para makita namin kung saan talaga kami pupunta, Panginoon. Lord, maraming salamat. We place our plans, our goals, our desires, our hearts, our future, Panginoon, and our entire lives in your hand alone po, O God, believing that you are a good Father, that you only wants the best for us, nothing else, Panginoon. Lord, maraming salamat at tinataas namin lahat ng papurit pagsamba sa napakatamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen.